Celebox. Sa Maynila nakatira si Janina Rivero, 24 years old, masipag, matalino, at lumaking mayaman, na hindi inaasahang mahulog sa mahirap na lalaki. Mas okay na yung walang jowa kaysa sa stress sa relasyon. Ayoko nang dagdagan ng problema ko. Ang dami ko nang iniisip. Isa pa, hindi ako desperate. Sa kabilang banda, si Jared Salvador, 27 years old, ay lumaking mahirap lang. Hindi inaasahang inampon ng isang matandang binata at naging CEO. Trabaho ko rin po ang alagaan kayo, ma'am. Quick-quick lang po yan. Sila ay mag-ex na dahil pinaghiwalay sila ng magulang ng dalaga. Ang tanong lang, ay may pag-asa kayang magbalikan pa sila? At kung halimbawa na magbalikan pa sila, ang pagmamahalan kaya nila ay katulad pa rin ng dati. Ating tunghayan ang isa na namang kwento ng pag-ibig na inihahandog ng Inday Series. Kami na ni Yuan, Besh. Sinagot ko na siya kanina. Masayang saad ni Yela, ang best friend ni Janina, habang kumakain sila sa may restaurant. Okay, congratulations. Mahinang sabi ni Janina bago niya pinagpatuloy ang pagkain ng potato cheese balls. Cold naman, akala ko sisigaw ka rin sa kilig eh. Alam mo, kailangan mo na talaga ng boyfriend para naman may kilig ka namang nararamdaman. Nakangusong saad ni Yela habang sinusundot-sundot niya ang pisngi ng dalaga. Pwede ba, Yela? Kumakain ako. Grabe ka, Besh. Hindi ka man lang kinilig doon sa balita ko. After ilang buwan ng landian, sinagot ko na si Yuan. Tapos ganyan ka lang mag-react? Okay, congratulations. Talaga lang ha? Dramatikong sabi ni Yela, sabay kunwaring punas ng luha gamit ang tissue. Di wow. Tipid na sagot ni Janina habang patuloy sa pagkain ng potato cheese balls. Pilit na iwas sa usapan. Hoy Janina, wala ka na ba talagang puso? Matanda ka na, girl. Ilang taon na ba tayo? 24 na tayo. Parang wala ka pa ring balak magka-jowa eh. Ano bang trip mo sa buhay? Pangungulit ni Yela habang ginugulo pa ang buhok ng kaibigan. Pwede bang hindi mo na love life ang pag-usapan natin ngayon? May deadlines pa ako eh. May mga kailangan akong gawing mamaya. Hindi lahat kagaya mo na pwede na mag-full-time sa pag-ibig. Sarkastikong saad ni Janina, sabay inom ng iced tea. Grabe ka? So ako, wala nang ginagawa sa buhay ko, ganon? Ganon ba talaga, Besh? Ikaw nga puro trabaho eh. Wala ka ng personal life. Hindi ka nga sumasama sa mga gala natin eh. Tapos ngayong may balita ako, ang lamig-lamig mo rin. Ano ka ba talaga? Ice Queen? Nakamusong saad ni Yela na para bang nagpapaawa sa kaibigan niya. Mas okay na yung walang jowa kaysa sa stress na relasyon. Ayoko nang dagdagan ng problema ko. Ang dami ko nang iniisip. Hindi ako desperate. Desperate agad? Hindi ba pwedeng adventurous lang? Open-minded, fun, and loving? Mabilis na sagot ni Yela habang nagpapanggap na nagtatype sa hangin. Looking for someone to vibe with? Coffee dates? And good convos only. Ganun! Yela, tigilan mo ko. Hindi ako ganyan. Exactly! Kaya nga dapat makapag-blind date ka na. Para naman magising yung puso mong matagal na natutulog. Ano ba girl? Pag hindi mo ginamit yung feelings mo, baka tuluyang mabulok yan. Mas malala pa sa expired na yogurt. Aniya, dahilan para mapangiwi si Janina. Masaya na ako sa buhay ko ngayon. Trabaho, kaibigan, pamilya, kumpleto na yun. Hay nako, alam mo bang may friend si Yuan na super pogi? Tahimik, pero yung mysterious type? Parang yung mga love interest sa k-drama lang. Set up na kita, please? Sabay biglang tingin ni Yela na may kasamang puppy eyes. No. Malamig na pagtanggi ni Janina, dahilan para mapanguso ang kaibigan niya. No ka agad? Hindi mo pa nga siya nakikilala eh. Malay mo, type mo siya. Kaya Besh, please! Sigaw ni Yela, dahilan para mapalingon ng ilang mga customers sa restaurant. Pwede ba Yela? Huwag
Huwag kang sumigaw, nakakahiya. Bulong ni Junina, sabay yuko, bago pinangtakip ang palad sa mukha niya. Ano ba naman kasi? Puro ka na lang no. Ang arte mo pa. Parang ang daming umaaligid sa'yo eh. Kahit nga si Dodong sa tindahan ni Aling Bebang, hindi ka na nilalapitan kasi mukha ka raw laging galit. Baka kasi lapit siya ng lapit kahit sinabi ko ng ayoko. Pinakaayaw ko sa lahat ay pushy. Kaya tigilan mo muna ako, Yela ha. Pagsusungit ni Janina bago siya muling sumubo sa pasta na kinakain niya. See? Ayaw mo talaga sa lahat. Baka mamaya, sa wedding ko, ikaw na lang yung single sa table natin. Papasayawin ka pa ni MC sa gitna mag-isa. Eh di wow, kasal agad. Sigurado ka na ba na siya ang papakasalan mo ha? Saka okay lang no, at least ako walang sabit. Aniya sabay ira. Sanay na si Yela sa katarayan ng kaibigan, kaya naman palagi na lang siyang nagpapakyut dito. Ano ba talagang issue mo sa relasyon? Broken-hearted ka ba dati? May hindi ka ba sinasabi ha? May trauma ba tayo dyan, girl? O baka naman may nagugustuhan ka na at hindi mo lang sinasabi sa akin? Wala. Gusto ko lang ng peace. At hindi ko kailangan ng lalaki para masabing kumpleto ako. Pero hindi mo ba nami-miss yung kilig? Yung may nagte-text na, "Good morning, love." O kaya, yung biglang may magpapadala sa'yo ng milk tea out of nowhere. Para lang pasahin ka sa stressful day mo. Tanong ni Yela sa kaibigan. Hindi. Gusto ko. Good morning, self. Let's get this bread. At kung gusto ko ng milk tea, bibili ako. Hindi ako maghihintay sa lalaki para mapasaya ako. Girl, feminist yan? Realist. Hindi naman ako against sa love, Yela. Gusto ko lang, kung darating. Hindi ko kailangang habulin. At lalong hindi ko kailangang pilitin sa blind date. Dahil kung hindi talaga siya para sa akin, ay aalis yan. Gusto ko yung kapag dumating, diretso kasal na sana. Date to marry ka pala, besh eh. Bago ko lang nalaman yun ah. Eh paano naman kung si Mr. Right na, yung ipapakilala ko sa'yo? Paano kung siya na yung tao magpapabago ng pananaw mo sa pag-ibig? Baka siya na yung soulmate mo. Tapos, hindi mo pa rin kikilalanin? Eh di sayang, siguro hindi talaga kami para sa isa't isa. Saka kung kami talaga ang nakatadhana ay gagawa ng paraan ng destiny para magkita o magkausap ulit kami. Pagkontra ni Janina, dahilan para magpangiwi ang best friend niya. Tigas ng ulo mo talaga? Lahat ng sinasabi ko, nahahanapan mo ng counter-attack. Nakakainis ka na minsan, pero mahal pa rin kita. Aniya, at takmang ikikis na niya si Janina nang harangin ito ng dalaga gamit ang isang peraso ng tissue. Ang weird mo talaga. Alam mo yan, di ba? Alam ko, pero at least ako, willing sumugal. Ikaw, kaka-fear mo sa lab, baka mamaya, ikaw pa yung maiwang nag-iisa sa dulo ng teleserye. Baka yun talaga ang plot twist. Ako pala yung masaya, kahit walang love team. Nakangiting sagot ni Janina, sabay taas ng kilay. Eh di ikaw na ang bida ng bagong single and loving it. Aniya, bago ito umirap-irap, kahit na para silang nag-aaway palagi, ay biruan lang nila to dahil mag-best friend sila simula pagkabata. Mas okay pa yan kaysa sa in relationship and miserable. Tahimik na nagtitigan ang dalawa. Matagal. Tapos sabay silang napatawa. Okay, sige na nga. Hindi kita pipilitin. Pero mark my words, Janina, darating ang araw, magpapakilala ka rin sa akin ng isang lalaki at sasabihin mong, "Besh, kami na." Tapos, ako naman yung magdededma at sasabihin lang, "Okay, congratulations." Panunong pa ni Yela, sabay taas ng kamay. Tignan natin kung mangyayari yan. Pero habang wala pa, order pa tayo ng isa pang batch ng cheese balls. Ikaw na magbayad ha, para naman may silbi ang pag-ibig mo. Gaga ka talaga. Ikaw kaya ang mas mayaman sa ating dalawa. Pero sige na nga, wala naman akong magagawa dahil mahal na mahal kita. Natatawang sagot ni Yela bago niya tinawag ang waiter. Sa kabilang banda naman ay kasalukuyang nagko-construction si Jared. Maliit ang kita pero sapat na to para makaraos siya sa pang-araw-araw niyang gastusin. Kasalukuyan siyang naghahalo ng semento nang bigla siyang nilapitan ng foreman nila. Jared, marunong ka mag-drive ng kotse? At mga iba pang sasakyan, di ba? May lisensya ka ba? Tanong ni Oscar, ang foreman
ng pinagtatrabahuhan nila. Opo, Foreman, marunong ako magmaneho. Saka meron din po akong lisensya. Bakit niyo po natanong? Tanong ni Jared bago siya tumigil sa paghahalo. Yung asawa ko kasi, nagtatrabaho sa isang mayamang pamilya. Yung bunsong anak ng boss niya ay kailangan ng driver. Wala akong mahanap na iba. Kaya naman, ikaw kaagad ang pumasok sa isip ko. Willing ka bang magtrabaho doon? Maniwala ka, malaki ang sahod doon. Parang 10 beses na malaki kada buwan ang magiging sahod mo kaysa sa sahod mo ngayon. Saad ni Oscar, dahilan para mabigla ang binata. Bigla namang napaisip si Jared dahil matagal na talaga niyang pinapangarap makapagmaneho ulit ng kotse. Matagal na rin kasi since nung binenta niya ang kotse niya. Bukod doon ay hindi niya na kailangan pang magtiis sa maliit na sahod. Magandang oportunidad na to para sa akin. Kaya naman, wala nang dahilan pa para tumanggi ako. Masayang saad ni Jared bago siya huminga ng malalim. Opo, willing ako maging driver sa mga taong yun. Mabuti kung ganun. Sige, sasabihin ko to sa asawa ko at i-message kita kapag pumayag yung boss nila doon. Saad naman ni Oscar bago ito bumalik sa trabaho niya at ganun rin naman si Jared. Kinagabihan, habang nagpapahinga si Jared sa kanyang inuupahang maliit na kwarto, bigla siya nakatanggap ng chat mula kay Foreman Oscar. Jared, good news. Pumayag na yung boss ng asawa ko. Puntahan mo bukas ng umaga ang mansyon nila sa Hillside Subdivision. Number 1, nakausap na ng asawa ko si Ma'am Jeng Rivero. Sila ang mag-asawa na nagpapatakbo ng pamilya. Magpakilala ka lang at sabihin mong nirekomenda ka ng asawa kong si Maylene. Good luck! Hindi mapigilan ni Jared ang mapangiti. Agad siyang bumangon sa kama at hinanda ang ilang gamit. Lisensya, valid ID, at isang set ng malinis na damit. Bukas ay isa na siyang driver. At hindi basta-basta driver, kung hindi driver ng isang mayamang pamilya. Ngayon pa lang, nagpapasalamat na ako. Bulong niya sa sarili bago pumikit at nagdasal. Nagpapasalamat siya sa Panginoon dahil sa mga oportunidad na natatanggap niya bago pinilit ang sarili na matulog ng mahimbing. Kinabukasan, 7:00 na ng umaga, dumating si Jared sa Hillside Subdivision, isang exclusive na lugar na ngayon niya lang napuntahan. Halos hindi siya makapaniwala sa mga bahay na dinadaanan niya. Malalawak ang bakuran, may mga fountain at mukhang bawat bahay ay may sariling swimming pool. Nang nakita niya ang gate na may numerong number 1, huminga siya ng malalim. Malaki ang gate, kulay puti at may gintong design. Tumigil siya saglit at pinindot ang doorbell sa gilid ng gate. Maya-maya pa, sumagot ang guard sa intercom. Yes, sir? Tanong nito. Magandang umaga po. Ako po si Jared Nervar. Ni-refer po ako ni Ma'am Maylene, asawa po ni Foreman Oscar. May appointment po ako ngayon kay Ma'am Jeng Rivero at Sir Gerald Rivero. Pagpapakilala niya doon sa guard. Narinig ni Jared ang tunog ng kuryente sa gate, senyales na bumubukas na ito at sinasalubong siya ng mga guards. Pasok na po kayo, sir. Naghihintay na po sila madam at sir sa loob. Pagpasok niya sa loob, ay mas lalo siyang napahanga. May garden na puno ng imported na halaman. May koi pond sa gilid. At sa gitna ng bakuran ay ang mismong mansyon. Malaki, puti at may 3 palapag ito. Sa may pintuan ay may nakaabang na babae na naka-corporate attire at may hawak na tablet at mukhang itong sekretary. Good morning, sir. Ako po si Yani, ang assistant ni Madam Jen. Sa loob na po tayo, naghihintay na po sila sa study room. Mahinhing sabi ng babae bago niya ginaid ang binata papasok ng mansyon. Tahimik lamang si Jared habang sinusundan si Yani papasok sa loob ng mansyon. Sa bawat hakbang niya, ramdam niya ang kaba at pananabik na hindi niya mapigilan. Pagdating nila sa study room, ay isang babae ang agad niyang nakita na nakasuot ng eleganteng blouse. Mukhang nasa late 50s. May matalim na tingin pero mukhang matalino at sophisticated. Siya si Madam Jeng Rivero, ang asawa ng businessman na si Gerald Rivero. Sa gilid naman ay may lalaking naka-business suit. Mukhang bagong gising lang habang nakaupo sa sofa at may hawak na kape. Ito naman ang kanyang asawa na
na si Sir Gerald Rivero. Good morning po. Magalang na pagbati ni Jared bago bahagyang yumuko upang magpakita ng galang. Ah, ikaw pala si Jared. Saad ni Madam Jeng habang ini-scan ang mga dokumento ni Jared na hawak ni Yani. Sabi ni Maylene, marunong ka raw magmaneho ng mga kahit anong sasakyan. Totoo ba yon? Opo ma'am, nagmamaneho po ako dati ng kotse, van, pick-up, at minsan din po ay truck nung nasa probinsya pa ako. Mabuti kung ganon. Ang kailangan namin ay full-time driver para sa prinsesa namin. Siya yung bunso naming anak, si Janina. Medyo maselan mataray, at cold, pero mabait ang anak namin yan. Ayaw lang talaga ng mayabang o tamad. Kaya kung gusto mong magtagal dito, siguraduhin mong maayos kang kumilos at marunong kang makisama. Also, huwag mong pag-iinitin ang ulo niya. Biglang napakunot si Jared. Janina, ang nasa isip ng binata ay pangalan pa lang, halatang masungit na. Pero hindi niya na masyadong inisip yon dahil excited na siya sa bago niyang trabaho. Understood, ma'am. Sumabat naman si Sir Gerald bago niya binaba ang tasa sa lamesa. Hindi ka namin tatratuhing parang alila rito. Pero sana marunong kang magbasa ng sitwasyon. Kapag busy kami, dapat tahimik ka lang. Kapag may utos, gawin agad. At higit sa lahat, loyalty. Ang magbibigay lang naman palagi sa'yo ng kautusan ay ang anak namin. Since siya ang pinagmamaneho mo araw-araw. Opo, naintindihan ko po. Lakas loob na saad ni Jared kahit na medyo kinakabahan siya. Tumango si Madam bago nagsalita. Okay, officially hired ka na. Mag-umpisa ka bukas. Dito ka na rin titira. May quarters ang mga staff sa likod ng mansyon. May uniform ka at every Sunday ang day off mo kung walang lakad ang anak namin. Naintindihan mo ba? Naintindihan ko po. Maraming salamat po sa oportunidad. Pagpapasalamat ng binata. Mukhang hindi naman masungit si Madam Jeng Pero yung asawa niya, parang kakainin ako ng buhay. Kapag may nangyaring masama sa anak nila. Pero sino nga ba si Ma'am Janina? Hindi ko pa siya nakikita Nandito kaya siya sa mansyon ngayon? Tanong ni Jared sa sarili niya. Good. Makikilala mo rin ang anak namin mamaya o bukas. Basta behave ka lang muna as of now. Opo ma'am, hindi ko po kayo bibiguin. Aniya, bago naman umalis ang mag-asawa dahil may mga trabaho pa ang mga ito. Habang nililibot siya ni Yani sa paligid ng mansyon para ipakita ang driver's quarters, hindi pa rin nawawala sa isip ni Jared ang pangalang Janina. Yani, tanong ko lang, si Ma'am Janina po ba ay mahirap kausap? Napangiti si Yani. Hindi naman mahirap pero mataray minsan, lalo na kung bad mood. Pero mabait naman talaga yon. Galing abroad yon at independent. Di kagaya ng ibang anak ng mayaman na maarte. Independent, mabait pero mataray. Janina. Biglang may sumulpot na imahe sa isip ni Jared. Isang babae. May matalim na mata, tahimik pero palaban. Naalala niya bigla ang pangalan na narinig niya mula sa kwento ng kasamahan niya sa construction site. Yung best friend ng girlfriend ni Yuan, si Janina. Ilang linggo na nangyayain siya ni Yuan na makipag-blind date. Ang kaso lang, hindi natuloy dahil hindi pumayag yung Janina sa blind date. Napailing siya. Baka pareho lang ng pangalan. Marami namang Janina sa mundo, no? Aniya sa sarili, bago siya nag-unat ng katawan habang patuloy pa rin sila sa pag-iikot sa may mansyon. Kinagabihan, sa quarter, habang nagpapahinga si Jared, hindi pa rin siya makatulog dahil sa excitement ng bago niyang trabaho. Baka ito nang simula ng pagbabago ng buhay ko. Mahinang bulong niya sa sarili bago siya tuluyang nakatulog. Gabi na nang umuwi si Janina sa bahay niya. Tinapos niya ang lahat ng trabaho niya for 4 days dahil meron silang gala ni Yela sa isang araw. Tahimik ang buong mansyon ng mga Rivero. Ang ilan sa mga staff ay natutulog na sa kani-kanilang quarters, habang ang ilan ay tapos na sa night shift nila. Sa isang bahagi ng bahay, bumukas ang pintuan at marahang pumasok ang isang babae. Hindi katangkaran, maayos ang bihis at may bitbit na brown leather bag at laptop. Siya si Janina Rivero. Galing siya sa opisina at ngayon lang siya nakauwi
dahil tinapos niya ang trabaho niya para sa buong linggo. Sinadya niyang tapusin lahat ng deadlines para makapagpahinga naman kahit minsan. Bukod doon ay may gala rin sila kasi ng best friend niya. It's so tiring. Hindi na muna ako kakain ng dinner since I'm not hungry. I just need to drink water then collapse onto my bed. Ani niya sa sarili. Tahimik siyang dumiretso sa kitchen. Hinubad niya ang heels. Sinampay sa braso ang coat at marahang binuksan ang ref. Umagaw sa atensyon niya ang malamig na bote ng tubig. Kinuha niya to bago binuksan at sinalin sa baso. Pag-angat ng baso sa kanyang labi ay biglang nagdilim ang paningin niya. Nawala ang balanse ng katawan niya at nabitawan niya ang baso. Nabasag ito bago siya tuluyang napabagsak sa sahig. Isang malakas na kalabog ang ingay sa kusina dahil sa pagkabagsak ng dalaga. Nagising si Jared mula sa mababaw na tulog. Hindi niya alam kung panaginip lang o totoo ang tunog na narinig niya. Saglit siyang naghintay, pilit pinapakiramdaman ang paligid. Nakarinig rin kasi siya ng pagkabasag ng isang babasagin. Kaya naman naisip niyang baka may magnanakaw na nakapasok. Dali-daling tumayo si Jared, nagsuot ng tsinelas at lumabas ng quarters. Pagpasok niya sa kitchen, nakita niya ang ilang katulong na nagpapanik. Nakahiga sa sahig si Janina, walang malay. "Si Ma'am Janina nahimatay!" Saad ng isa sa mga maid. Janina, siya yung ipagdadrive ko? Aniya sa sarili. Agad siyang lumapit sa dalaga at hinawakan niya ang pulso bago pinakiramdaman ang paghinga nito. Mahina, pero nandoon pa. Hinuwagan niya ang suot nitong blouse sa leeg upang makahinga ito ng maayos bago niya binuhat ang dalaga at hiniga sa sofa. Yani, pakikuha ng tuwalyang basa at tumawag kayo ng doktor. Sigaw niya bago niya inayos ng higa ang dalaga. "Jared, ikaw na munang bahala rito ha. Tinatawagan na ni Kuya Ben yung family doctor. Hindi makakauwi sila ma'am at sir dahil nasa ibang bansa sila." Saad ng isa sa mga katulong bago ito nagtungo sa may kusina. Okay. Sagot ni Jared habang marahang pinapahiran ng malamig na basang tuwalya ang noo ng babae. Sobrang trabaho ang naging dahilan ng pag-blackout niya. Nagpapahinga ba ang babaeng to? Masyado niyang pinapagod ang sarili niya eh. Maya-maya lang ay dumilat ang mga mata ni Janina. Inikot niya ang paningin at natigilan nang makita ang isang lalaking hindi pamilyar. Sino ka?" Mahinang tanong niya, bahagyang nanlalambot pa. Ma'am, ako po si Jared. Ako po yung bagong driver niyo. Nahimatay po kayo kanina habang nasa may kusina. Dito po muna kayo. Huwag niyo pong piliting tumayo ah. Paparating na po ang family doctor niyo upang i-check ang kalagayan niyo. Pagpapakilala ni Jared, dahilan para gumaan naman ang pakiramdam ng dalaga. Akala niya kasi magdanakaw ito o kaya naman akyat bahay. Hindi na kumibo si Janina at pinikit na lang niya ang mga mata bago dahan-dahang huminga. Hindi siya sanay na tinutulungan pero sa gabing yun parang gusto niya kaya naman hinayaan na lang niya. Habang hinihintay nila yung doktor ay hindi inaasahang nakatulog na ang binata habang nakaupo sa may sofa. "Okay naman po at walang serious na problem. Kailangan niyo lang po ng mahabang pahinga at stop muna sa trabaho. Kahit 2 linggo, kumain na rin ng marami dahil nalilipasan po kayo ng gutom. Mahirap po kapag nagka-ulcer." Yan ang sabi ng doktor at tumango naman ang dalaga. Maya-maya lang ay umalis na ang doktor. "Aalalayan na ba kita paakyat sa kwarto mo?" Tanong ni Yani sa dalaga. "Hindi na. Dito na lang muna ako matutulog. Also, huwag na siyang istorbohin dahil mukhang pagod na pagod siya eh." Saad ni Janina bago siya sumandal sa may sofa. Kinaumagahan naman at magaling na ulit si Janina. Nakatulog siya buong gabi at bumalik na ang sigla niya. Habang nagkakape siya sa teres ay lumapit si Yani. "Ma'am, yung bagong driver niyo po na si Jared, nandun na po sa may garahe. Ready na raw po siya kung may lakad kayo ngayon." Saad ni Yani. Tumingin si Janina sa relo. "Sabihin mo maghanda siya. Isasama ko siya sa Laguna. May staycation kami nila Yela doon." "Laguna, ma'am?" Tanong ni Yani. "Oo, saka gusto kong mas makilala siya ng maayos. Kahapon lang kami nagkita. Hinimatay pa ako.
Baka isipin niya ang drama ko naman. Biro pa niya bago ngumiti at tumayo na nagtungo sa may kwarto niya upang mag-impake at maligo na rin. Sa kabilang banda naman ay nakasuot ng malinis na uniform si Jared, nakabihis ng maayos. Maayos ang pagkakatuck-in at mukhang disente. Ma'am, ready na po ang kotse. Sabi niya nang lumapit si Janina sa kanya. Ipasok mo sa may likod yung bags ko. Also, bumalik ka sa quarters at kumuha ng damit mo. Saad ni Janina bago niya binuksan ang pinto ng kotse at pumasok doon. Sige po ma'am. Sagot ni Jared bago siya bumalik sa quarters at nagdala ng konting gamit niya. Habang nasa biyahe na sila papuntang Laguna, tahimik ang loob ng sasakyan. Tangi ang tunog ng aircon at background music mula sa radyo ang maririnig. Hindi alam ni Jared kung dapat ba siyang magsalita, pero naunahan siya ni Janina. Jared, ikaw yung tumulong sa akin kagabi, tama ba? Opo ma'am, nasa quarters po ako nung may marinig akong kalabog eh. Agad po akong pumunta sa may kusina at doon ko po kayo naabutan na nakahiga sa sahig. Tumango si Janina. Thanks. Nagulat si Jared. Hindi niya inaasahan ang pasasalamat mula sa isang taong na-describe bilang mataray. Walang anuman po ma'am, pero ingatan niyo po ang katawan niyo. Mahirap po kapag nanghina na ang katawan natin dahil hindi na natin ito magagamit pang trabaho. Pagbibigay advice ng binata sa dalaga. Hindi alam ni Jared pero bigla siyang nag-alala sa dalaga. Hindi ko inaasahang magigising ako na may driver ako agad, pero mukhang okay ka naman eh. Saka thank you for your concern. Malamig pero may halong emosyong saad ni Janina. Don't worry ma'am, gagalingan ko po. Hindi na muling nagsalita si Janina. Muli siyang tumingin sa bintana at pinapanood ang mga punong nadadaanan nila. Habang si Jared naman ay pinilit maging kalmado. Kahit papano, mukhang hindi ganon ka-terrible ang babaeng magiging amo niya. Halos 2 oras bago sila nakarating sa isang resort na may view na lawa. Ang lugar na to ay sa may Kaliraya, Lumban, Laguna. Tahimik, presko ang hangin at malayo sa gulo ng Maynila. Pagkaparada ni Jared, bumaba siya agad para pagbuksan si Janina. Laking gulat niya nang lumapit si Yela, ang girlfriend ni Juan. Hi Besh! Mabuti naman at nakarating na kayo dito! Sigaw ni Yela sabay yakap kay Janina. Hi Yela! Sagot naman ni Janina habang nakangiti. Kasunod ni Yela ang isang lalaki na naka-polo shirt at shorts. Walang iba kundi si Juan, ang kasamahan ni Jared dati sa site. Nagkatitigan sina Jared at Juan. Uy bro! Sabay lapit ni Juan. Ikaw to Jared? Uy bro! Sabay nilang pagbati sa isa't isa. Napakunot noo si Janina. Kilala mo si Juan? Opo ma'am, dati po kami magkasama sa construction site. Small world ha? Wait, if I'm not mistaken, siya yung dapat naka-blind. Hindi na natapos ni Yela ang sasabihin niya nang takpan ni Juan ang bibig ng kasintahan. Grabe, ikaw pala yung driver ni Janina. Aba ayos yan ah. Pag-iiba ni Juan ang usapan. Napailing si Janina. Pati ba naman dito? Bardagulan pa rin? Dahil doon ay nagtawanan silang lahat. Sa araw na yon, kahit wala sa plano ni Janina ang magkaroon ng bagong taong makakasama sa araw-araw, mukhang hindi niya mababawi ang desisyon ng mga magulang niya. Pinayagan si Janina ng mom at dad niya na magpahinga ng halos 2 months at doon naman napagpasyahan ni Janina na sa Lumban na manirahan at mag-relax bago siya pumasok muli sa trabaho. Pagmamay-ari ni Yela ang resort na yon, kaya naman libre nilang nagagamit yon. Lumipas ang ilang araw sa Kaliraya at tila unti-unti na ring lumalambot ang dating matigas na paningin ni Janina kay Jared. Sa gitna ng malamig na simoy ng hangin at tahimik na kapaligiran, may mga bagay ding dahan-dahang umiinit. Maagang nagising si Janina. Nakasuot siya ng puting oversized shirt at cotton shorts habang nagkakape sa may balcony ng kwarto niya. Tanaw mula roon ang lawa ng Kaliraya na tila kalmadong-kalmado. Parang salamin ng nararamdaman niya nitong mga nakaraang araw. Mula sa ibaba,
Nakita niyang abala si Jared sa pagpupunas ng sasakyan. Pawisan, naka-white shirt at shorts rin, pero halatang sanay sa trabaho. May mga pagkakataong napapatingin siya ng matagal sa binata bago siya biglang napapailing sa sarili. Ano ba yan, Janina? Kaloka ka. Aniya sa sarili bago siya humikab. Sa mismong oras na yon, sumigaw si Yela mula sa cottage nila. Besh! Simbahan tayo mamaya ha! Every Sunday yan dito, alam mo na! Saka pagkatapos, kwek-kwek tayo at ibang mga street food sa plaza! Aniya, kaya naman wala nang nagawa si Janina. Sige na nga, libre mo kwek-kwek ko ha! Kinahapunan ay tahimik na nakaupo sina Janina at Yela sa loob ng simbahan. Suot ni Janina ang simpleng beige dress, habang si Yela ay naka-off-shoulder dress. Sa likuran nila, naka-polo si Yuan, at sa bandang likuran, si Jared, naka-blue polo at black jeans. Simple, pero malinis tignan at gwapo siyang tignan doon. Habang nagdarasal, panay ang tingin ni Janina sa gilid kung nasaan si Jared. Tahimik ang binata, nakapikit. Parang taimtim na nagdarasal. Hindi niya alam, pero parang may biglang kiliti sa puso niya. Pagkatapos ng misa, naglakad silang apat papunta sa plaza. Doon, masiglang sinalubong ng street vendors ang grupo at bumili sila ng iba't ibang mga pagkain. Dito tayo! Ito yung paborito kong kwek-kwek spot eh. Masarap at mainit ang kwek-kwek nila at masarap pa ang sauce. Kumuha na kayo, it's my treat. Masayang saad ni Yela bago sila nagsimulang kumuha at kumain. Oo nga, miss ko na to. Sabay abot ng 5 stick. Kuya, 2 stick nga po ng kwek-kwek saka isang gulaman. Ako na pong magbabayad, ma'am. Aniya, sabay abot ng pera sa vendor. Hoy, hindi mo kailangang gawin yun ha. Kaya ko namang magbayad, no? Trabaho ko rin po ang alagaan kayo, ma'am. Kwek-kwek lang po yan. Napangiti na lang ang dalaga, sabay sabing, Fine, pero sa susunod, ako naman ang manilibre. Aniya, bago sila nagtungo sa may ihawan para bumili ng inihaw na hotdog at isaw. Tahimik na naglalakad ang dalawa habang hawak-hawak ang stick ng kwek-kwek. Sa hindi kalayuan, abala si Yela at Yuan sa pagsiselfie. Si Janina at Jared naman, hindi inaasahang tahimik lang habang kumakain. Ma'am, kung hindi niyo po mamasamain, gusto ko lang pong magpasalamat sa pagkakataon, sa tiwala at sa kabaitan mo. Marami pong nagsasabi na masungit kayo eh, pero hindi naman po kayo ganun. Ikaw ang dapat kong pasalamatan. Hindi mo lang ako niligtas sa himatay moment ko. Kalmado pa ang buhay ko ngayon at tahimik dahil nandito ka. Hindi ko alam pero I feel safe around you. Saka hindi sila nagkakamali. Masungit talaga ako. For some reason, hindi kita masungitan eh. Ganun po ba? Medyo natigilan si Jared, saka ngumiti. Oo, ang gulo ng buhay ko sa lungsod. Tapos biglang may isang simpleng taong tahimik lang. Hindi magulo pero madaldal. Hindi demanding. Nakakapanibago lang para sa akin. Natigilan si Jared. Para bang may ibig sabihin sa likod ng bawat salita ni Janina. Pero pinili niyang huwag munang itanong ang tungkol doon at in-enjoy nila ang pagkain. Makalipas ang ilang araw ay parehas silang naging busy sa mga panibagong gawain sa resort at pag-aayos ng mga plano. Mas lalo pa silang naging magkasama, magkatandem sa pagpunta sa bayan para mamili. Magka-ride sa motor papunta sa bundok para lang magpa-picture ng sunset. Magka-team sa pagluluto ng simple nilang breakfast kada umaga. Walang label, walang malinaw na usapan. Pero nandoon na yung kuryente na para bang nagsisimulang spark nila. Andun na yung tinginan na may kasamang ngiti. At higit sa lahat, andun na yung pakiramdam na parang hindi na ito basta amot driver na relasyon. Magandang umaga, Ma'am Janina. Pero mas maganda ka pa sa umaga. Pagbati ni Jared na nagpangiti sa dalaga. May pagka-cheesy ang binata pero kahit na ganon ay kinikilig ang dalaga. Kahit si Yela at Yuan ay may napapansin sa kanilang dalawa. Sa isang bayang tahimik katulad ng Lumban, nagising ang damdaming matagal nang nakatulog sa puso ni Janina. At si Jared na inaakalang magiging simpleng driver lang
ay unti-unting naging bahagi ng mundong hindi niya akalaing mapapasok. Hindi man sigurado kung saan sila dadalhin ng tadhana, pero sigurado na sila, may simula na. At kagaya ng inaasahan ng dalaga, ay umamin na nga ang binata sa kanya. Umamin na ito na nahuhulog na siya sa dalaga. Kung ang dating sarili na Janina ang sasagot, ay ire-reject niya ito. Pero dahil ang bagong Janina na ang nandito, ay pinayagan niyang manligaw ang binata hanggang sa bumalik sila sa Maynila. Halos 6 na buwang nanliligaw si Jared bago siya tuluyang sinagot ni Janina. Maraming salamat, Janina. Nangangako ako sa'yo na magsisikap ako at papasayahin kita. Hindi kita sasaktan at mamahalin kita palagi. Masayang saad ni Jared nang sagutin siya ng dalaga. Ganun rin ako, Jared. Mahal na mahal kita. Masayang saad ni Janina bago nila hinalikan ang isa't isa. Maayos naman ang relasyon nila. Pero sa ngayon ay kailangan muna nila itong itago sa kadahilanang sigurado si Janina na hindi papayag ang mga magulang niya sa relasyon nila. Habang hindi nakatingin ang mga magulang ni Janina, ay pasimple nilang hinawakan ng kamay ng isa't isa o kaya naman niyayakap. Janina, kamusta ang company? Tanong ni Gerald habang umiinom ito ng kape. Okay naman, Dad. I'm finally able to open one branch of our brand in Brazil and Italy. Soon mag-i-start na to and mag-opening. Saad ni Janina, bago niya hinawakan ng pasimple ang kamay ng binata. Nagpatuloy ang sekretong relasyon nila hanggang sa isang araw ay nagbago ang lahat. Nasa ibang bansa ang mga magulang ni Janina noon. Kaya naman, freeless sila na nakakagalaw. Kasalukuyan silang nasa may garden nang yakapin ni Jared si Janina. Bakit? May problema ba? Wala naman. Masaya lang ako dahil maayos tayo at hindi masyadong nag-aaway. Mahal na mahal kita, Janina. Saad ni Jared bago niya hinawakan sa pisngi ang dalaga. Mahal na mahal rin kita, Jared. Saad naman ni Janina bago siya hinalikan ng binata. Ngunit ligid sa kaalaman nila na nakabalik na pala ang mga magulang ng dalaga at naabutan sila ni Jared na naghahalikan. Janina Irene Rivero! Sigaw ni Gerald, ang kanyang ama, na umaalingaw-ngaw sa buong garden at doon na nga nagsimula ang lahat. Paano mo nagawang ilihim to mula sa amin? Nagulat si Janina. Ang dating matatag na sagot ay biglang nawala. Si Jared naman, tila naging bato ang katawan at natigilan. Para silang napako sa kinatatayuan nila dahil sa nangyari. Magpaliwanag kayo! Pareho! Sigaw nito na halatang galit na galit sa natuklasan. Hindi nagtagal, dumating sina Madam Jeng at Madam Yani mula sa loob. Nakita nila ang matinding tensyon. Anak, bakit sa dinami-rami ng pwede mong mahalin? Ay ang hamak na yan pa! Isipin mo naman ang reputasyon ng pamilya natin, anak! Hindi ako makakapayag sa desisyon mo. Hindi maaaring maging kayo! Pero Dad, mahal ko si Jared. Huwag ka namang pumagit na sa aming relasyon. Saka, masaya ako sa kanya, Dad. Hindi ba yun nararapat? Hindi. Kahit hindi ka na maging masaya, wag lang masira ang reputasyon ng pamilya natin. Hindi kita pinalaki ng maayos para magbigay kahihiyan sa pamilya natin. Kaya gagawin mo ang gusto ko at wala kang magagawa. Sabi ni Gerald bago niya pinakuha sa mga guard si Jared. Please, Dad, huwag! Mahal ko si Jared! Pagmamakaawa ni Janina sa ama, pero mukhang buo na ang desisyon nito. Jared, umalis ka na dito. Hindi ka namin kailangan dito. Hindi namin papayagan ng ganito. Isa ka lamang hamak at ang aming anak ay mayaman. Ma'am, nagmamakaawa po ako sa inyo ni Sir. Mahal na mahal ko po ang anak nyo at gagawin ko ang lahat para maging deserving sa kanya. Pagmamakaawa ni Jared habang nakatingin siya sa babaeng minamahal niya. Saka mo na sabihin yan kapag may narating ka na. Hindi ka karapat-dapat sa anak ko. Lalo na kung mahirap ka. Saad naman ni Gerald, bago niya pinadampot sa mga tauhan niya ang binata. Walang nangyari sa pagmamakaawa ng magkasintahan na yon. Tinanggalan si Jared ng trabaho at pinabasura ng walang maayos na dahilan. Nawala siya ng walang paalam, kasama ang sakit ng pag-iyak sa dilim ng gabi ng mansyon. Araw-araw,
Sinusubukan ni Janina na tawagan si Jared. Pero para bang nawala lang ito na parang bula. Natatakot nga siya dahil baka may masamang ginawa ang mga magulang niya dito. Ngunit habang lumilipas ang buwan ay nawalan ng lead at simula noon ay hindi na nga sila muli nagkausap. Lumipas ang ilang taon, si Jared ay isa ng CEO dahil may matandang binata ang umampon sa kanya. Itinuring siyang anak nito. Sa kanya iniwan lahat ng yaman at business nito. Binigay ng matanda ito sa binata dahil deserving naman si Jared, masipag at mabait at bukod doon mapagmahal. Samantala, si Janina naman ay abala sa pagtatayo ng mga branch ng kanilang kumpanya sa Brazil at Italy. Naging matatag siya, puno ng responsibilidad at yung dating lihim na kilig para kay Jared ay tahimik na naiwan sa alaala. Dumating ang isang araw. May nagpakita ng interes kay Janina. Isang masigasig at maayos na lalaki, taga-fashion industry. Tanyag, ngunit merong red flag side. Miss Rivero, I love to take you out to dinner at Greenbelt. I like to know the woman behind the success. Yan ang message ng lalaki sa dalaga at dahil tungkol ito sa business ay pumunta ang dalaga. Halos lahat ng nagtatangkang manligaw sa dalaga ay nare-reject niya dahil ang nilalaman lamang ng puso ng dalaga ay si Jared pa rin. At kung minsan, sa katahimikan ng gabi, kapag wala ng ibang tao, hindi maiwasan ni Janina na maalala si Jared, ang tahimik na tao na nagbibigay ng seguridad at init sa kanya noon. Ngunit alam niya sa sarili na may pag-asang hindi na sila muling magkikita pa dahil sa ginawa ng mga magulang niya. Muling umalingaw ang galit sa boses ni Gerald sa loob ng conference room ng Rivero Holdings. What do you mean we're losing investors? Hindi yan pwedeng mangyari. This company is the legacy of my family. Galit na sigaw niya sa finance head habang sunod-sunod ang tawag sa cellphone niya. Puro demanding na shareholders. Bigla ring dumating si Jeng, halatang balisa. Love, sunod-sunod na ang pag-pull out ng mga partnerships. Talik daw sa media na may internal mismanagement. Hindi kaya may inside job? Hindi na kumibo si Gerald. Halos gumuho ang mundo niya. Sa loob ng iilang linggo, ang matatag nilang kumpanya ay paunti-unting ginigiba ng mga problema sa loob at labas. Hindi ko na alam ang gagawin ko. This company is so important. Hindi ito pwedeng mawala. Hindi mapakaling saad ni Gerald habang nag-iisip siya ng pwedeng maging solusyon sa problema nila. Habang abala ang lahat sa damage control, nakatanggap si Gerald ng mensahe mula sa isa sa kanilang kaibigan sa industriya, si Jeff Valencia. Isang middle-aged na negosyante na kilalang kilala sa pagiging agresibo sa lahat ng bagay, lalo na sa pagdating sa mga gusto niya. Sa isang private meeting sa loob ng mansyon ng Rivero, dumating si Jeff, suot ang isang dark blue suit at may kasama itong 2 bodyguard. Kaibigan, balita ko may konting problema kayo ngayon ah. Baka makatulong ako. Aniya, na para bang hindi maganda ang binabalak. Jeff, kung may maitutulong ka sa kumpanya namin, utang na loob, sabihin mo lang. Desperadong saad ni Gerald dahil hindi niya na alam ang gagawin niya. Actually, simple lang naman ang gusto ko. Sabay lingon kay Janina na nasa kabilang dulo ng silid, tahimik na nagmamasid. Gusto ko lang sana maging parte ng pamilya niyo. I've always admired your daughter. She's beautiful, strong, and would make the perfect wife. Nanigas si Janina at hindi makapaniwala sa narinig niya. Excuse me? What kind of deal is this, Dad? Anak, pakinggan mo You muna. want me to bear this script para lang mailigtas ang kumpanya natin? Are you that desperate? Don't call me that, sweetheart. Masama yan. I can save your company, your employees, your reputation. Ang kapalit lang naman isang yes mo. Tumayo si Janina, tinamaan ng labis na galit at pagkadismaya. So, I'm a business transaction now. That's it? This is disgusting. Galit na sabi ni Janina sa ama. Ngunit nanatiling tahimik si Gerald, isa yung katahimikan ng pagsang-ayon. Sa mga sumunod na araw, ay parang naging bangungot ang buhay ni Janina. Si Jeff, todo ang effort.
Pinapadalhan siya ng mga regalo araw-araw. Mamahaling bag, relo, bouquet, diamonds, lahat. Pero para kay Janina, basura lang ang lahat ng mga yon. Hindi niya mahal si Jeff, hindi siya magpapakasal doon. Hindi niya makalimutan si Jared at ngayon, habang pinipilit siyang ipagkaloob sa isang taong hindi niya gusto, mas lalo niyang hinahanap ang lalaking tunay niyang minahal. Jared, mahal, kung nasan ka man ngayon, iligtas mo ako. Ayoko magpakasal kay Jeff. Hindi ko siya mahal. Ikaw lang ang mahal ko. Saad ni Janina na para bang kinakausap niya ang kasintahan na matagal niya nang hindi nakikita, pero mahal pa rin niya. Samantala, sa panig ni Jared, nakasalukuyang nasa isang exclusive business summit sa Tagaytay, isang bagong CEO ng automotive tech. Ang pinag-uusapan, ang batang entrepreneur na pinamana ng isang kilalang foreign tycoon, Jared Salvador. Matikas, matipuno at maayos manamit, at higit sa lahat, malayo sa dating trabahador lang sa construction. Wala na si Jared na dating takot magsalita. Ngayon, siya na ang pinakikinggan. Sa mga press release, hindi binabanggit ni Jared ang kanyang pinanggalingan, pero may isang reporter ang nakapansin. Sir Jared, totoo po bang galing kayo sa grassroots workforce bago kayo naging CEO? Napangiti si Jared. Oo, dati akong construction worker, tapos driver. Bago, ngayon, naging CEO. Kaya alam kong hindi mo kailangan ng yaman para magsimula. Kailangan mo lang ng respeto. Respeto sa sarili mo at sa iba. Dahil sa mga sinabi niya, ay naging usapan siya sa internet. Napilitan si Janina na sumama sa mga wedding preparations kahit labag sa kalooban niya. Bukod doon, ay palagi siyang pilit na nilalapitan ni Jeff at lumalayo naman siya. Isang Sabado ng gabi, naghanda si Madam Jeng ng family dinner kasama siyempre si Jeff na panay ang pagbida tungkol sa mga bagong investment sa tech industry. May parating akong investor from Singapore. Tech genius. Once mag-finalize na to, wala na tayong aalalahanin. Tito Gerald, babalik sa taas ang pangalan ng Rivero. Ngumiti si Gerald, tila humuhugot ng pag-asa sa kayabangan ni Jeff. Si Janina naman ay tahimik lang, nakaupo sa dulo ng mesa, parang wala sa sarili. Biglang bumukas ang pintuan ng mansyon. Isang pamilyar, ngunit mas lalong kahanga-hangang presensya ang bumungad. Anong ginagawa niya dito? Nagbabalik na siya. Ang lalaking minamahal ko. Masayang saad ni Janina na para bang naluluhana. Eleganteng suot ang black suit. May dalang leather folder at may kumpiyansa sa lakad. Lahat ng nasa loob ay tila natigilan sa pagdating niya. Halatang hindi nila inaasahan ang pagpunta nito. Pasensya na po sa abala, pero may dapat po tayong pag-usapan. Malamig pero magalang na saad ng binata. Anong ginagawa mo rito? Wala ka ng karapatang tumapak sa pamamahay na to! Galit na sigaw ni Gerald sa binata. Hindi natinag si Jared. Imbes, nilapag niya ang folder sa mesa. Mr. Gerald Rivero, I believe your company is still in crisis. And Mr. Jeff Morales, I heard you're trying to negotiate a deal with the foreign tech investors. Aniya ng binata bago siya seryosong tumingin sa kanila. So what? This is none of your business. It is, because I'm the investors from Singapore. And unless you cancel the wedding with Janina, I'll be pulling out my entire investment in your company. You're bluffing. Hindi mo gagawin yan. Subukan mo. Alam ko naman na kaya ka lang successful ay dahil sa tulong ko. Unless gusto mo rin na matulad kay Mr. Gerald na ngayon ay namomroblema. Kung ayaw mong maniwala, try me. Nakangising saad ni Jared na para bang inaasar niya si Jeff. Nagkatinginan si Jeff at Gerald. Kitang-kita ang kaba sa mukha ni Jeff. Alam niyang kung mawawala ang investor, babagsak ang lahat ng pinaplano niya. Fine, I will cancel the wedding. Pagsuko nito na nagpasaya sa dalaga. Nagpantig ang tenga ni Gerald dahil sa narinig niya. Hindi siya makakapayag na mawala ang tulong ni Jeff dahil paano na ang kumpanya nila. Tumayo ito at binagsak ang kamay sa mesa.
Tumalikod si Jeff at mabilis na lumabas ng mansyon. Galit dahil hindi na sila ikakasal ng dalaga pero wala siyang magagawa. Si Janina nanatiling tahimik, nangingilid ang luha at hindi makapaniwala. Hindi ako nagkakamali. Si Jared to, ang lalaking minamahal ko. Masayang saad ni Janina. Lumapit si Jared kay Gerald, mata sa mata. Sa sobrang talim ng titigan nila ay para bang magkakasakitan na sila. Hindi mo kailangan mag-alala. Dahil nawala na si Jeff. Nandito naman po ako. I'm willing to help, even though he treated me a trash 2 years ago. Matalim at mabigat na saad ng binata bago siya tumingin kay Janina. Handa akong iligtas ang kumpanya nyo. Ibabalik ko ang tiwala ng mga investors nyo. Babayaran ko lahat ng utang nyo. Pero may isang kondisyon. Ano yun? Desperado na si Gerald ng mga oras na to dahil si Jared na lang ang pag-asa nila. Ibigay niyo sa akin ang kamay ng anak nyo. Hindi ko siya gustong bilhin. Mahal ko siya. Gusto ko siyang pakasalan ng buong loob at puso. Handa akong lumaban ngayon. Saka 'di ba, sabi niyo sa akin, pwede akong bumalik basta may pagmamalaki na ako at mayaman na ako. Ngayon heto, mayaman na po ako. Kaya naman siguro, pwede na. Aniya na may pagkasarkastiko bago tumingin sa dalaga. Napatakip ng bibig si Janina. Hindi siya makapaniwala sa naririnig niya. Matagal siyang nangarap ng sandaling to na babalik si Jared. Ipaglalaban siya, haharapin ang ama niya para sa relasyon nila. Kung yan ang gusto mo, fine. I will let you have the hand of my daughter. Pagsang-ayon ni Gerald sa kagustuhan ni Jared. Nang gabing yun rin, ay inuwi na ni Jared ang dalaga sa mansyon niya. Akala niya, babalik sila sa dati nilang relasyon, kung saan sweet sila sa isa't isa, masaya at payapa ang relasyon nila. Pero doon pala nagkakamali ang dalaga. Palagi itong wala sa mansyon, dahilan para mangulila naman ang dalaga. Palagi siyang nasa mansyon dahil ito ang gusto ni Jared. Ilang araw matapos siyang dalhin ni Jared sa bagong mansyon, ramdam ni Janina ang bigat ng katahimikan. Oo, malaki ang bahay. Oo, komportable. May mga staff, may sasakyan, may lahat ng bagay na magpapadali sa buhay. Pero palaging wala si Jared. Hindi siya sigurado kung mas okay pa noong pinipilit siyang magpakasal kay Jeff. Dahil kahit noon, may oras siyang lumabas, huminga at tumakas. Ngayon, parang nakakulong siya sa palasyo. Ito bang inaasam kong kalayaan? Ito ba yung pagbabalik ng lalaking mahal ko? Bakit pakiramdam ko, mas lalong lumalayo siya? Kaya niya ba ako kinuha ay dahil mahal niya pa ako? O baka naman hindi na? Malungkot na tanong niya sa sarili. Tuwing umaga kapag gumigising siya, ay wala na si Jared. Tuwing gabi, pagod na ito at dumidiretso sa office niya. Minsan sa guest room natutulog. Hindi man lang sila nagkakausap ng maayos. Pagmamahal ba to? Galit ba siya dahil hindi man lang ako gumawa ng paraan para hanapin siya nun? Sa totoo lang, gustong gusto ko, pero wala akong magawa. Dahil kahit ako, pinaghihigpitan ng mga magulang ko. Malungkot na aniya sa sarili habang pinagmamasdan niya ang mga bagay sa mansyon na yon. Isang araw, sa sobrang bigat ng dinadala, tinawagan niya ang tanging taong naiisip niyang makausap, si Ella, ang matalik niyang kaibigan. Nagkita sila sa isang pribadong cafe sa Tagaytay. Nasa sulok sila ng cafe, malayo sa mga mata ng media at mga tao. Grabe girl, kamusta ka na talaga? Akala ko happy ka na. Kayo na ulit ni Jared, diba? Sabi ni Yela habang kumakain ng blueberry cheesecake. Yun nga eh. Yela, magkasama na ulit kami. Pero bakit? Bakit parang hindi naman kami? Parang hindi ko siya kasama. Palagi siyang wala. Palaging busy. Tapos ako tong naiiwan dito sa mansyon. Parang trophy na pinanalo niya at nilagay lang sa stante. Hindi na kaya niya ako mahal? Lumuluhang tanong ni Janina sa kaibigan bago ito nagpunas ng luha. Umiling si Yela. Halatang naaawa sa kaibigan. Nasabi mo na ba yan sa kanya? Baka kasi hindi niya alam. Alam mo namang lalaki yan eh. Minsan akala nila sapat na yung ginagawa nilang kabuhayan. Pero hindi nila naiisip yung emotional needs nating mga babae. Hindi nga kami halos makapag-usap, Yela eh. Nung una akala ko, excited lang siya
Maraming inaasikaso. Pero buwan na eh. Ni isang gabing sabay kaming kumain. Wala. Ni isang tanong kung kamusta na ako. Wala. Ako pa yung parang may utang na loob kasi tinulungan niyang pamilya ko. So, anong plano mo ngayon? May magagawa pa ba tayo? May magagawa pa nga ba kami? Baka naman kaya niya lang ako kinuha upang ilisin ng mga magulang ko. Ganun kaya ang dahilan? At hindi dahil mahal niya ako? Malungkot na tanong niya sa sarili bago siya yumuko. Ewan, pero isa lang ang sigurado ako, Yela. Mahal ko pa rin siya. Pero hindi ko kayang mamuhay kung saan ako lang ang nagmamahal. Gusto ko siyang kausapin. Kailangan naming mag-usap. Then kausapin mo. Huwag mong hahayaang manahimik ka habang unti-unting nawawala yung relasyon niyo. Tumango si Janina. Nagdesisyon siyang hindi na siya maghihintay. Hindi siya palaging magiging martir sa ngalan ng pagmamahal. Mahal na mahal kita, Jared. Pero hindi ko kinakaya ang nangyayari sa ating dalawa. Aniya sa sarili. Humahanap siya ng mga araw at oras na pwede niyang makausap ang binata. Pero hindi siya nagkakaroon ng pagkakataon. It's either late umuuwi ang binata o kaya naman hindi na ito umuuwi. Bukod doon ay palagi rin itong nasa business trip. Kaya naman mas lalong naiinip ang dalaga sa mansyon. Napapansin ng assistant ni Jared ang pinoproblema ni Janina. Galit siya sa dalaga dahil may gusto rin siya kay Jared. Ang kaso lang ay faithful ito sa dalaga kaya naman hindi ito matanggap ni Ashley. Ilang oras nang nag-aabang si Janina sa sala. 11:00 na ng gabi. Pero wala pa rin si Jared. Ilang beses niyang tinext ang binata pero walang sagot. Tumawag siya, unattended. Sa loob ng magarang bahay, ang orasan lang ang tanging tunog na naririnig hanggang sumumukas ang pinto. Ngunit hindi si Jared ang pumasok. Isa itong babae, elegante ang ayos, nakasuot ng black office attire, high ponytail at matulis tumingin sa dalaga. Siya si Ashley, ang personal assistant ni Jared. Ashley? Ikaw? Nasaan si Jared? Ngumiti si Ashley, pero may halong yabang at pangaasar ang kanyang ekspresyon. Lumapit siya sa dalaga na tila ba may dala siyang mabigat na balita. Hindi na siya uuwi ngayong gabi. Nasa Makati siya. May meeting at baka doon na rin magstay. Business trip ulit bukas, kaya huwag mo nang hintayin. Aniya na para bang may pinaparating siya. Napakulot noo si Janina dahil sa sinabi ni Ashley. Hindi ba dapat ako ang unang makakaalam kung aalis siya? Oh, sweetie. Alam mo bang hindi na ikaw ang priority niya? Hindi ka na kailanman naging priority. Nanigas si Janina. May malamig na pakiramdam siyang biglang gumapang sa likod niya. Hindi siya makapaniwala sa naririnig niya. Anong ibig niyang sabihin? Sa tono pa lang ng pananalita niya. Hindi ko na gusto. Malungkot na saad ni Janina sa sarili bago siya tumingin kay Ashley. Anong ibig mong sabihin? Tumawa si Ashley, hindi malakas pero sapat na para tumusok sa puso ng dalaga. Akala mo bang talaga mahal ka pa niya? Hindi mo ba napapansin? Simula lang, dalhin ka niya dito. Hindi ka niya tinitignan, katulad ng dati. Hindi ka na niya kinakausap. Hindi ka niya kasama. Dahil hindi ka niya mahal. At kung aaminin mo sa sarili mo, alam mong totoo yon. Lumingon si Janina habang pilit nilalabanan ang pangingilid ng luha. Gusto mo ng totoo, Janina? Kaya ka lang kinuha ni Jared ay para makagante sa mga magulang mo. Hindi niya makalimutan yung kahihiyan na dinanas niya noon. Yung pagtaboy sa kanya. Yung pagtanggal sa kanya sa trabaho niya. Yung pagtrato sa kanya na parang basura. Kaya bumalik siya para patunayan na siya na ang may hawak ng alas. At ikaw? Ikaw ang panalo niya. Ikaw ang trophy niya. Pero hindi ka niya minamahal. Hindi totoo yan. Ayaw maniwala ng dalaga sa anumang sinasabi ni Ashley. Pero kung tutuusin, ay parang totoo ang lahat ng yun. Hindi niya matanggap at ayaw niyang tanggapin yun. Gising, Janina! Hindi mo ba nararamdaman? Isang buwan ka lang nakatira rito. Kailan ka huling kinamusta? Kailan kayo huling nagkasama? Kailan ka huling tinawag niyang mahal? Never pa ulit, diba? Kasi nga, wala ka na lang sa kanya. Para sa kanya, isa ka na lang ordinaryong tao na wala siyang pakialam at walang halaga para sa kanya.
Dagdag pa ni Ashley, dahilan para tuluyan ng manahimik ang dalaga. Wala nang naisagot pa si Janina. Tumayo siya at lumakad palayo. Pero bago siya makapasok sa kwarto niya, ay nagsalita ulit si Ashley. And by the way, kung ako sa'yo, aalis na lang ako. Bago ka pa masaktan ng tuluyan. Pagkapasok niya sa kwarto, hindi niya mapigilan ang sarili na umiyak. Humugulgol siya sa kama. Hawak-hawak ang unan habang paulit-ulit ang mga salitang sinasabi ni Ashley sa isip niya. Hindi ka niya na mahal. Para lang makaganti, wala ka ng kwenta para sa kanya. Hindi ka na importante para kay Jared. Jared, totoo ba to? Ginamit mo lang ako? Pinaglaban kita sa pamilya ko. Iniyakan kita gabi-gabi. Bakit parang ako lang lumalaban sa relasyon natin? Lumuluhang saad niya sa sarili. Sobra-sobra ng sakit na nararamdaman niya dahil sa nalaman niya. Bumalik sa isip niya ang mga araw na magkasama sila ni Jared, ang mga simpleng almusal, ang pagtawa nila sa tabi ng lawa. Ang mga titig, ang mga pangakong hindi kita iiwan na para bang hindi na ata matutupad ngayon. Tila wala na lahat yon. Napalitan ng katahimikan at malamig na pader ang pagitan nila. Mahal pa rin kita, Jared, pero hindi ko na alam kung mahal mo pa ako. Lumuluhang aniya, habang umiiyak ay nakatulog na siya. Makalipas ang ilang araw ay umuwi rin sa wakas si Jared sa bahay. Pero imbes na masayang pagsalubong ang gawin sa kanya ni Janina, ang sumalubong sa kanya ay si Janina na kasalukuyang walang emosyon na nakaupo sa upuan. Katabi nito ang mga maleta. Mabuti at maayos kang nakauwi. Saad ni Janina bago siya pilit na humingiti sa binata. Where are you going? Bakit nakalabas lahat ng gamit mo? Tanong ni Jared sa dalaga, dahilan para mapubuntong hininga si Janina. Jared, alam kong alam mo na mahal kita. Ikaw ang unang lalaki na minahal ko at mukhang masisira ko ang pangako ko sa sarili ko na kung sino ang una kong mamahalin ay siyang magiging asawa ko for the future. Mahal kita at gusto ko pang manatili. Pero sobrang hirap na eh. Sa mga araw na wala ka, ang sakit para sa akin dahil para lang akong bilanggo dito sa mansyon mo. Masaya ako dahil binalikan mo ko. Pero mas mabuti sana kung hindi na lang. Lalo na't ang dahilan ng pagbabalik mo ay para maghiganti. Lumuluhang saad ni Janina habang si Jared ay walang emosyong nakatingin sa kanya. Huwag kang mag-alala dahil kung magkano man ang tinulong mo sa mga magulang ko ay babayaran ko yon soon enough kapag nakaipon na ako. Nakangiting aniya habang si Jared ay tahimik pa rin. Alam kong this is selfish at kung ayaw mo, itulak mo ko. But for the last time, gusto kitang halikan bilang alaala ng pagmamahala nating nasira nang dahil sa pamilya ko. Lumuluhang aniya bago niya hinawakan ang pisngi ng binata at hinalikan niya ito sa may labi. For the last time, mahal na mahal kita, Jared Salvador. At hindi ako nagsisisi na naging faithful ako sa'yo nung mga taong wala ka. Nakangiting saad ni Janina bago niya kinuha ang bag at maleta niya bago siya naglakad papalabas ng mansyon. Ito na nga ata talaga ang dulo ng lahat. Nagpapasalamat ako sa Diyos dahil nakilala ko siya. Pero kung hindi talaga kami ang nakatadhana, ay wala akong magagawa. Sana mahalin siya ng susunod niyang mamahalin kagaya ng pagmamahal ko sa kanya. Aniya, habang patuloy sa paglalakad, nang biglang, Janina! Sigaw ni Jared, ang umaalingaw sa may labas ng mansyon. Bago ito umiyak na tumakbo papunta kay Janina. Bago lumuhod. Nagmamakaawa ako sa'yo. Huwag mo akong iwan, Janina. Hindi ko kakayanin. Please, huwag mo akong iwanan. Lumuluhang aniya bago niya hinawakan ang kamay ng dalaga. Sorry. Sorry sa lahat. Sorry sa mga pag-iwas ko sa'yo. Please, huwag mo akong iwanan. Janina, please. Hindi mo alam kung gaano kahirap ang mga panahong wala ka. Huwag mo akong iwan. Kung alam mo lang lahat ng sakit na tiniis ko. Hindi napigilan ni Janina ang luha. Tahimik siyang tumingin kay Jared na ngayoy parang batang nawalan ng lahat. Bakit ngayon mo lang sinasabi, Jared? Bakit ngayon lang? Nung umaalis na ako? Dahil natatakot ako. Ganito ako noon sa pamilya mo. Oo,
hindi ko i-deny. Pero, hindi kita minahal dahil gusto ko magiganti. Minahal kita dahil ikaw ang tahanan ko. Tumayo si Jared, nanginginig ang boses, pero pilit na inaayos ang sarili. Nung pinaalis ako ng dad mo noon, wala akong matakbuhan, walang trabaho, ni hindi ko alam kung makakakain pa ba ako kinabukasan. Naglalakad ako sa gabi, umiiyak. Galit na galit ako sa mundo, pero never akong nagalit sa'yo, Janina. Never. Bakit hindi ka bumalik? Bakit hindi ka nagparamdam? Dahil hindi ko alam kung buhay pa ako kinabukasan. Tinanggal nila lahat ng akin, trabaho, lahat na. Pero isang araw, isang matandang foreigner ang nakita kong nag-aayos ng sapatos. Tinanong niya ako kung may pangarap ako. Sabi ko oo, pero hindi ko alam kung may chance pa ako. Pagkukwento ni Jared sa nangyari sa kanya nung mga panahong nagkahiwalay sila. Inampun niya ako, tinuruan, ginawa akong tagapagmana sa negosyo niya. At bago siya namatay, sa akin niya iniwan lahat. Hindi ko na nga alam kung anong ginawa ko para maging deserving doon. Pero ang sigurado ako, bawat araw na nagsisimula akong umangat, ikaw lang nasa isip ko. Ikaw at kung paano ako babalik sa'yo. Dahil sa bawat araw na hindi kita kasama, nangungulila ako. Lumuluhang aniya bago siya tumingin sa dalaga. Pero bakit ka naging malamig nung bumalik ka? Bakit parang ibang tao ka na? Dahil takot ako, Janina. Takot akong baka hindi mo na ako mahal. Takot akong baka tignan mo ako bilang tagapagligtas lang ng kumpanya nyo. Takot akong baka ginawa mo lang lahat ng to dahil may utang na loob sa akin ng pamilya mo. Kaya iniiwasan kita. Dahil ang gusto kong marinig ay kung ako pa rin ang mahal mo. Naiyak si Janina. Hawak-hawak niya ang kamay ni Jared na ngayoy namamasana dahil sa luha at panginginig. At si Ashley? Tumigil siya sandali. May sinabi ba siya sa'yo? Napatingin si Janina. Kita sa mga mata niya ang gulat. Paano mo nalaman? Sinabi ng isa sa mga staff. Narinig nila yung ginawa niya. Pinatawag ko siya kaninang hapon at pinatanggal ko na sa trabaho. I'm sorry. Hindi ko akalaing hahantong siya sa paninira sa relasyon natin. Ang mali ko, hinayaan kong lumala ang distansya natin. Tahimik lang silang dalawa at sa gitna ng katahimikan, narinig lang ang hampas ng hangin at ang mahinang hikbi ng isa't isa. Akala ko, sapat na nandito ka sa bahay. Akala ko, sapat na, nakasama kita. Pero mali ako. Ang pagmamahal ay hindi lang yan pagbibigay ng magarang bahay, ng pera, ng pangalan. Ang pagmamahal ay yung marunong makinig, maglaan ng oras at humawak ng kamay sa gitna ng sakit. Lumapit siya kay Janina. Dahan-dahang hinawakan ang mukha nito. Ngunit hindi pa huli ang lahat. Pwede ba kitang mahalin ulit? Hindi bilang babae na kailangan bayaran ng tulong ko. Hindi bilang taong galing sa isang mayamang pamilya. Kundi bilang ikaw, si Janina, yung babaeng niyakap ko sa taglamig at minahal ng buong buo. Paghingi ni Jared ng second chance sa dalaga. Hindi napigilan ni Janina ang sarili. Niyakap niya si Jared ng mahigpit. Yakap ng kapatawaran, yakap ng pangungulila, at yakap ng pag-ibig na bumalik. Hindi mo na kailangang magpaliwanag pa. Basta ngayong alam ko na mahal mo pa rin ako. Yun lang ay sapat na. Nakangiting saad ng dalaga bago niya hinalikan ng binata sa labi. Mahal na mahal kita, Janina. Hindi ko na ulit hahayaan na maramdaman mong mag-isa ka. At syempre, akin ka na hanggang dulo. Nakangiting saad ni Jared. Mahal na mahal rin kita, Jared. Saad naman ni Janina bago nila niyakap at hinalikan ang isa't isa. Yan ang buhay nila Janina at Jared. Ilang taon na ang nakalipas. Kasalukuyang kasal na sila at may anak na silang dalawa, si Jelly at Jaren. Masaya na ang buhay nila at hindi man kapani-paniwala. Tinanggap na ni Gerald si Jared bilang kapamilya, hindi dahil ito ang tumulong sa kanya. Minsan, ang pag-ibig ay dumadaan sa matinding pagsubok mula sa pagtutol ng pamilya, maling akala at pagkakahiwalay. Pero kung tunay ang pagmamahal, hindi ito kailanman nawawala. Ang kwento ni Janina at Jared ay nagpapaalala na ang tamang tao ay babalik sa tamang panahon. At kapag pareho kayong pinili ang isa't isa, sa kabila ng lahat, doon nagsisimula ang tunay na forever. At dito na po nagtatapos ang kwento
nila Jared at Janina. Ako po si Miss Lee, ang inyong tagapagsalaysay. Hanggang sa muli, dito lang sa Inday Series.